Sandali lang ha. Nagsuna ng 2025, hindi pa rin pinaimbestigahan ang flood control na sinabi niya lang na mahiya naman kayo. Saan niya patungkol yung mahiya naman kayo? Mga tao niya yan eh. Hindi dapat niya sabing mahiya naman kayo. Paiimbestigahan ko kayo. Ganon sana sinabi niya. Sabi, mahiya naman kayo. Parang anak mo yan eh. Na mahiya naman. Hindi mo pwedeng sabi sa anak mo, mahiya naman kayo. Kung hindi, pagalitan mo. Paluin mo. So nung manalo si Senador Marcolita, siya ang nagpaimbestiga sa flood control project. Ngayon, dahil lumalabas na ang mga mastermind, pinalitan ang leadership. Pinalitan ang leadership. Ipinalit si Soto. Ipinalit si Soto. So, ipinalit si Soto. So, siyempre, normally, nabago ang Blue Ribbon Committee. Si Lacson na. Pinahinto niya ang investigation sa flood control. Ipinasa sa ICI. Ang ICI naman, hindi isinawalat ang mga nangyari sa investigation, itinago. Tapos ngayon, lalabas ngayon na ayaw daw ng minority para ituloy ang investigation. So dapat itinuloy ang investigation. Pero hindi. Kinontrol ng ICI ang investigation. Ngayon, nagkaroon ng leadership na naman na pumasok si Cayetano. Ipinilit ni Cayetano na ituloy ang investigation sa flood control. Gumawa ng paraan ang administration para hindi matuloy ang investigation sa flood control. Nagkagulo. Maraming gulong nangyari. So dapat talagang panahon, mga kababayan, ito yung dapat ipagsigawan natin na ituloy ang investigation para mahinto na ang mga kalukuhan sa Kongreso o sa Senado. Ang nakukulong pala ngayon yung mga kalaban sa politika, pero hindi pa related to flood control in other matters. Walang magandang naipakita ang ating gobyerno sa taong bayan. Pero bago ko ipagpatuloy, mga kasama, bago ko ipagpatuloy, yes, magandang araw o gabi sa ating lahat. So, ang pag-usapan natin ngayon ay patungkol sa tuloy-tuloy na pag-ulan, pagbaha. So, maraming bayan dito sa Luzon na talagang matindi ang ulan, matindi rin ang baha. So, hindi naman natin lahat pwedeng isisi sa gobyerno dahil talagang kalikasan yan. Ang atin lang inahanap ngayon, ano yung mga programa ng ating gobyerno para matugunan ang problemang pagbaha
Kasi nga, sa totoo lang, ito yung tinatawag natin na climate change, pagbabago ng panahon. Kasi sabi ng iba nga, bakit noon wala namang ganito? Bakit si ganito nagtayo lang ng bahay dito, nandyan yung malaking kumpanya, nagbaha na. So, maaring isang dahilan yan. Pero sa totoo lang talaga, kasi nga yung sinasabi natin climate change, at based do sa mga kaalaman natin, in every year, bumababa ang lupa ng how many inch. Inch lang naman ang pinag-uusapan doon. But for so many years na lumipas, mataas-taas na rin yun. Kasi yung 1 foot na ibinaba ng lupa ay malaking epekto yan. Malaking epekto, lalo na yung tabing ilog o tabing dagat. Pero bakit ang binabaha ay yung malayo sa dagat? Ang binabaha yung tabing ilog. Pero yung ilog na tabi sa dagat, for example, doon sa Barangay Rawis, Lawang, Northern Samar, for example, dito sa Manila Bay, dyan sa tinatawag natin na yung Ilog Pasig. Di ba, Quiapo, Port Santiago, ang labasan ng Ilog Pasig. Na lahat ng almost tubig na galing sa Sierra Madre. Kasi ito naman ang Sierra Madre ang galing sa eastern. At lahat ng tubig galing sa Sierra Madre ay karamihan ay sa Ilog Pasig nagkita-kita. Pero bakit ang Ilog Pasig ang Port Santiago at saka Quiapo hindi naman binabaha? Yung tabi nun yung bunganga, hindi binabaha. Pero yung mga kalagitnaan sa Manila ay binabaha. Alam mo, katulad ng Quezon City, mataas naman ang portion yan, binabaha. Ang Marikina, ang Pasig nga parang hindi, parang hindi gaanong binabaha ang Pasig. Bakit kaya? May rumbang opinion tayo dito na bakit hindi binabaha ang Pasig, Marikina binabaha. Hintayin natin ang kasagutan. First owner si Sorina Javalia, first like. Good evening, Sir Mitran. Shout out po. At May. Hello, Sir Mitran. I am your avid follower from Israel. Uy, kamusta kayo dyan sa Israel? Wala na bang gera dyan? So, patuloy lang tayo na pagpapanood. Kamusta kayo sa Israel? Sana ikamusta niyo ako dyan na sana ang ating bansa ay may ligtas sa anumang gera na tulad dyan sa Israel na hindi dapat tayo maparis kasi nga mahirap na ang ating bansa tapos sasabayan pa ng gera, lalong maghihirap ang ating bansa. Pero para sa isang banda, parang gusto ko rin parang gusto ko rin gera. Alam niyo bakit? Siguro dahil sa paggera ay magbago na ang pananaw ng lahat ng Pilipino. Magiging masipag na.
wala nang tambay, at wala na rin siguro magnanakaw. Kaya kailangan siguro magkagera muna tayo, ano? Oy, sabi ni May ay we are okay here. Very safe po. Safe naman pala ang style. Investigation ang flood control, sir. Yes. Yan yung ating topic ngayon, investigation to the flood control, ano. So, na-open mo naman, so i-discuss natin. Pero hindi ko pa naipapaliwanag yung paano binabaha. Pero i-discuss lang natin muna yung flood control project. Kasi nga, ganito yan eh. Wala tayong sinisisi dito, pinag-uusapan lang, ano. Napakahirap rin, puro na lang tayo politika. Magmula nang umupo si Pangulong Marcos, walang ginawa ang ating gobyerno, ang ating Pilipino, kung hindi politika ng politika. Sa totoo lang naman, bakit mga ibang nakaraang presidente, hindi naman malala ang politika? Pero dito mula pag-upo ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos, puro na lang ang pinagtatalunan is politika. Bakit ganon? Hindi na tayo umusad sa pag-unlad, sa paggawa ng project kung hindi nakapokus, lalo na ang mga legislator. Doon sila sa politika nakatutok. Kaya masaklap. Sorry. Excuse me. Bakit nga ba? Hindi ko maintindihan eh. Bakit mula nang maupo si Pangulong Marcos, walang ginawa ang Pilipino, ang politician, politika. Rally dito, rally doon. Investigasyon doon. Puro kalaban lang naman ang kanilang inimbestigahan. Ano ba yan? Hindi man lang tayo nag-usap patungkol sa kaayusan ng ating bansa. But anyway, yung kwento kasi sa flood control, lumabas lang naman yan nung ipinagyabang yung 555 billion flood control project. Pero pwede na rin na lumabas yun dahil kasi kung hindi lumabas yun, hindi nagalit ang Panginoon, ay hindi mabubulgar yan. So patuloy yan. Although, sabi nila, galing kay Pangulong Duterte, sabi ng iba, mga nakaraang presidente, totoo naman. May mga kwan tayo, may mga flood control project, pero maaaring lumala kay Pangulong Duterte, mas lalong lumala dito kay Pangulong Marcos. So, para maiwasan ang turuan, bakit hindi na lang ituloy ang flood control investigation? Isalaysay natin to kasi is timely and very important discussion itong flood control. As I recall, 2024, nagkaroon ng SUNA. Si Pangulong Marcos na sinabi niya na pinagyabang niya, I have accomplished 555 billion flood control project. After 3 days, binaha ang Pilipinas. Parang katulad nito, binaha ang Pilipinas. Naungkat ngayon ang flood control project, naungkat. Hinanap ngayon ng mga taong bayan at hinanap na rin ng mga investigator na find out of 55 o sabihin na lang percentage, almost 60%, kung hindi ako nagkakamali,
ang ghost project. Ang 40%, yun yung nakitang may project. Biruin mo, more than 50% ang nawawalang budget para sa flood control, hindi in-implement. Sino ang may kasalanan nun? DPWH o ang Pangulo? Dapat nung sinasabi niya na 555 billion flood control project, tapos after 3 binaha at nalaman niya na maraming ghost project, bakit hindi niya inorderan ang NBI o sino man mag-iimbestiga sa flood control project? Natapos ang taon, nagsuna ng 2025.